Nagsimula ang kabanata sa bagong araw sa Seoul International High School. Ipinatong ni Kang Jun ang kanyang cellphone nang may pagmamalaki sa mesa para ipakita sa lahat. Sinubukan niyang makakuha ng atensyon sa pamamagitan ng pagngisi paminsan-minsan, at naging matagumpay siya dahil nahuli nito ang atensyon ni Liara, na lumingon upang makita kung ano ang pinagtatawanan ni Kang Jun. Ngunit nang lumingon siya upang makita si Kang Ji-hyun, tahimik lamang itong nakaupo na para bang walang nangyari. Palihim siyang tumitingin kaliwat kanan upang makita kung may nakakapansin ba ng bago niyang telepono. Naintindihan ni Liara kung ano ang sinusubukan gawin ni Kang Ji-hyun at pinanatili ang munting ngiti sa kanyang labi. Makalipas ang ilang sandali, nahuli ni Kang Ji-hyun si Liara na nakatingin sa kanya. Nang makita niyang siya ay tinitingnan, ipinakita niyang may pagmamalaki ang bago niyang telepono. Nagbigay si Liara ng komplikadong ekspresyon, tila natuwa at nalibang sa ikilos ni Kang Ji-hyun. Binati ni Jang Dong-woo si Kang Ji-hyun sa pagkakaroon ng bagong telepono na may malaking ngiti. Ngunit sa sumunod na sandali, parehong lalaki sa gilid ay ipinatong ang kanilang braso sa balikat ni Jang Dong-woo na para bang tinatakot siya. Tinukso ng lalaking kayumanggi ang buhok si Jang Dong-woo dahil masyado raw itong malapit kay Kang Ji-hyun. Nagtaka siya kung paano agad naging magkaibigan ang dalawa sa ikalawang araw pa lang ng klase. Si Jang Dong-woo, dahil sa kanyang pagiging nerbyoso, ay umamin na magkaibigan nga sila ni Kang Ji-hyun dahil pumayag itong tulungan siya sa matematika. Samantala, ang isa pang lalaking mahaba ang buhok ay tahimik lang na nakatitig kay Kang Ji-hyun. Tumugon din si Kang Ji-hyun sa parehong paraan, manahimik. Habang tinatapik ang ulo nito, sinabi ng lalaki na alam niyang kailangan nitong mag-aral ng mabuti, ngunit sa ngayon, may negosyo muna siya sa bagong lalaki, kaya kailangan itong maiwan mag-isa. Walang sinabi si Jang Dong-woo at yumuko na lang ng tahimik. Makalipas ang ilang sandali, tumayo siya mula sa kanyang upuan at umalis ng walang kaguluhan. Ngayong sila na lang dalawa ni Kang Ji-hyun, nginitian siya ng lalaki sa paraang nakakatakot. Ngunit nanatiling walang ekspresyon ang mukha ni Kang Ji-hyun. Naalala niya ang lahat ng impormasyon mula sa dokumentong ibinigay sa kanya at nakilala niya ang taong ito bilang si Go Jin-saek. Si Go Jin-saek ay ikalawang anak ng Kang Go-young, na siyang pinuno ng Liberty Party at 4 na beses nang naging miyembro ng National Assembly. Isa itong makapangyarihang politiko na nangunguna sa presidential approval ratings. Nakatayo sa tabi niya si Hwang Woo-yang. Siya ang panganay na anak ng chairman ng Daejeong Group, na nasa ika-13 pwesto sa mundo ng negosyo. Ang Daejeong Group ay nakatuon sa pandaigdigang industriya ng sports. Nakangiti si Kang Ji-hyun matapos niyang makalapit sa napakaraming mataas ang ranggo. Para masunggaban ang pagkakataon, inalok ni Kang Ji-hyun na tuturuan niya sila ng matematika, umaasang makakalapit siya sa kanila sa proseso. Ngunit parehong nagbigay ng masamang ngiti ang dalawa sa kanyang sinabi. Nang marinig ito, umalis siya sa silid habang nagkukomento kung paano gawing mas hindi nakakainis ang lalaki. Pagkasabi nito, ipinatong ni Hwang Woo-yang ang kamay niya sa balikat ni Kang Ji-hyun, sinusubukang ipaliwanag ang isang bagay. Inilapit niya ang ulo sa mukha nito at pinaalala na ang pinakamahalagang bagay dito ay ang malaman ang sariling lugar. Ang isa ay dapat manahimik lamang at huwag magpakitang gilas. Ipinagbulyaw ito ni Hwang Woo-yang sa mukha ni Kang Ji-hyun, ngunit hindi tumugon si Kang Ji-hyun kahit kaunti. Upang makakuha ng anumang reaksyon, ibinaon ni Hwang Woo-yang ang kanyang mga daliri sa balikat ni Kang Ji-hyun. Naunawaan ni Kang Ji-hyun ang bigat ng sitwasyon at nagsimulang kabahan. Sa huli, tumugon siya sa pamamagitan ng pagpapakawala ng kanyang fighting spirit sa loob ng silid-aralan, pinapatingkad ang kanyang killing intent. Tumingin siya kay Hwang Woo-yang, handa na para umatake. Ginamit niya ang kanyang palad, ginawa itong parang chop at inatake ang leeg ni Hwang Woo-yang sa isang mabilis na galaw. Bumaon ng malalim ang atake ni Kang Ji-hyun sa leeg ni Hwang Woo-yang, na nag-iwan dito ng pag-ubo at pagkagulat. Ngunit lumabas na iniisip lamang pala ito ni Kang Ji-hyun, at sa realidad ay pinipigilan lamang niya ang kanyang galit. Sa halip na umatake, kalmadong tinanong ni Kang Ji-hyun kung ano nga ba ang ibig sabihin ng huwag magpakitang gilas. Tinanong ni Hwang Woo-yang kung ano ang pinagsasabi niya. Nang hindi sumasagot, kinuha ni Kang Ji-hyun ang kamay ni Hwang Woo-yang na nasa kanyang balikat at mahigpit niyang pinisil ang pulsuhan nito na para bang dudurugin. Agad na naramdaman ni Hwang Woo-yang ang kirot na dumadaloy sa kanyang katawan,
at sa loob lamang ng ilang sandali ay napaluhod siya dahil sa lakas ng pagkakahawak ni Kang Ji-hoon. Hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari. Ngunit nakangiti pa rin habang mahigpit ang hawak, tinanong ni Kang Ji-hoon kung ganito ba talaga nakikipagkaibigan ang mga tao sa South Korea. Habang nangyayari ito, tahimik na pinapanood lahat ni Go Jin-saek mula sa isang sulok ng silid, mula sa kanyang upuan, at labis siyang hindi natutuwa sa nakikita sa harap niya. Hindi na niya matiis, kaya binunot ni Hwang Woo-yang ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Kang Ji-hoon, at sa wakas ay nakawala mula sa sakit. Bilang ganti, itinaas ni Hwang Woo-yang ang kanyang kamao at tinutok ito sa mukha ni Kang Ji-hoon, habang sumisigaw na may death wish siya. Ngunit hindi man lang tumugon si Kang Ji-hoon sa suntok na papalapit. Tumingin lamang siya sa sulok ng silid, kung saan may malaking kamera. Nang makita ang kamera, agad siyang naalala sa isang flashback, noong sinabi ng kasamahan ng kanyang ama na sa South Korea ay may mga video recording devices halos sa bawat sulok. Pinakita nito ang isang control room na naglalaman ng mga video feed mula sa halos lahat ng eskinita, kalsada, at mall. Pagkatapos ay nag-navigate ang kasamahan ng kanyang ama sa isang partikular na feed na gusto niyang ipakita. Tinuro niya ang isang video stream na direkta mula sa sariling klase ni Kang Ji-hoon. Hindi makapaniwala si Kang Ji-hoon kung saan nanggagaling ang video, ngunit siniguro ng kasamahan ng kanyang ama na iyon nga ay mula sa kanyang klase. Gamit ang console, nag-navigate pa ito sa iba pang mga feed tulad ng basketball court, silid ng mga guro, auditorium, at library. Pagkatapos ipakita ang mga ito, tumawa ng malakas ang kasamahan ng kanyang ama, sinasabing halos napakadaling pasukin ang mga lugar na ito. Dahil sa sobrang paghanga, sinubukan ni Kang Ji-hoon na tawagin ang kasamahan ng kanyang ama sa pangalan nito, ngunit agad siyang pinigilan. Pinapaalala sa kanya ang paraan ng kanyang pagsasalita. Pinatayo siya ng tuwid at iniutos na itama agad iyon. Sinabi rin nito na huwag siyang gagamit ng karahasan, dahil lahat ay naka-record at maaaring magamit laban sa kanya. Pagbalik mula sa flashback, iniwasan niya ang suntok sa mukha sa pamamagitan ng pagyuko ng ulo sa gilid. Bilang ganti, gamit ang parehong kamay, itinulak niya ng malakas ang mesa papunta sa tiyan ni Hwang Woo-yang. Ngunit agad ding nabawi ni Hwang Woo-yang ang kanyang balanse sa pamamagitan ng paghawak sa isa pang mesa. Matapos mabawi ang balanse, nagkatitigan sina Hwang Woo-yang at Kang Ji-hoon sa isang patigasan, kung saan pareho silang nakatayo ng matatag. Namutok ang mga ugat sa noo ni Hwang Woo-yang dahil sa matinding galit sa kahihiyan na kanyang naranasan. Pero bago pa man makagalaw si Hwang Woo-yang, dumating si Lee Ara at sumigaw, dahilan para tumigil ang lahat. Sumigaw siya kung ganoon na ba sila kababa ng uri para kumilos na parang mga barbaro sa mga oras na ito. Ngunit sumabat si Go Jin-saek, sinasabing hindi alam ng bagong transfer student ang mga alituntunin, kaya tinuturuan lang nila ito tungkol doon. Kaya naman sumigaw si Lee Ara na tumigil silang lahat, dahil sa ginagawa nila ay mukha silang kaawa-awa, maging si Hwang Woo-yang. Nanggigigil si Hwang Woo-yang at bamulong kay Kang Ji-hoon na aayusin niya ito mamaya. Ngunit may pang-uuyam ng ngiti si Kang Ji-hoon at nagtanong kung silang dalawa lang ba at kailan nila gagawin iyon. Nanahimik na lang si Hwang Woo-yang at umalis. Muling bumalik sa normal ang klase. Nakita niyang lumalala ang relasyon niya sa isang 4 na bituing recruit, kaya iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. Nagsimula ang susunod na klase kasama ang isang magandang banyagang guro na nagtuturo ng Ingles. Pero nag-aalala pa rin si Kang Ji-hoon na lumalala ang relasyon niya kay Go Jin-saek habang iniisip kung ano ang dapat niyang gawin para ayusin ito. Nakita ng guro ang bagong mukha at tinanong si Kang Ji-hoon kung kaya ba niyang makipagsabayan sa Ingles o kailangan niya ng tulong gamit ang kanilang wika. Gaya ng makinis na mantikilya, sumagot siya na ayos lang siyang makipag-usap sa Ingles. Nang marinig ng guro ang kanyang bigkas, labis itong nagulat kung gaano siya kagaling. Tinanong nito kung paano siya naging mahusay sa Ingles. Sagot ni Kang Ji-hoon, nag-aral siya sa isang international school sa New York, at lumipat siya ngayon sa Korea para suportahan ang negosyo ng kanyang ama. Namangha ang lahat sa husay ni Kang Ji-hoon magsalita, pero ang lalong humanga ay si Jang Dong-woo. Nang marinig ito, sinabi ng guro sa lahat na dapat silang makipag-usap kay Kang Ji-hoon mula ngayon dahil makakatulong ito para maasa ang kanilang kasanayan, at ang kanyang bigkas ay talagang parang Amerikano.
Sa dami ng papuri, nagsimulang magmalaki si Kang Ji-hoon sa tuwa. Ngumitilin si Lee Ara habang pinapanood ang mga nangyayari sa klase. Ngunit hindi ganoon ang naramdaman ng ilan. Si Go Jin Saek at si Hwang Woo-yang ay halos mabaliw sa inis sa mga papuri kay Kang Ji-hoon. Muling lumapit ang tatlong babaeng dati nang dumidikit kay Kang Ji-hoon. Isa sa kanila ang nagsabing mas maganda pa ang kanyang bigkas kaysa sa guro. Ang isa na may humula kung taga New York siya. Nagsiksikan silang lahat sa kanya, nagtatanong kung bakit hindi siya nagsalita tungkol sa sarili niya kahapon nang tinatanong siya. Walang nagawa si Kang Ji-hoon. Para mabago ang usapan, inilabas niya ang kanyang telepono at iniabot ito sa gitnang babae. Hindi alam ng babae kung ano ang gagawin, kaya kinuha niya ito at napunta sa kamay ni Liara na tumingin dito. Napansin ni Liara na galing iyon sa kumpanya nila, kaya doon niya pinagtibay ang kanyang pag-aproba, na may maliwanag na ngiti. Lalong nagmalaki si Kang Ji-hoon, iniisip na nagsisimula na siyang magtagumpay at unti-unting nauunawaan ang lipunan. Dahil dito, nagmayabang pa siya at tinawag ang sarili na isang bituin. Pero iba ang sagot ni Liara. Sinimulan niyang tingnan ang mga post sa Instagram ni Kang Ji-hoon, isa sa harap ng isang gate, isa sa harap ng Eiffel Tower, isa sa Oceanic Island, at ang huli ay sa isang daanan. Pero ang problema, lahat iyon ay nasa parehong posisyon siya nakatayo. Alam niyang may kakaiba ngunit itinago ang kanyang reaksyon. Sinabi niyang napakaganda ng kanilang masayang pamilya. Dahil dito, napaubo ng laway si Kang Ji-hoon. Pagkatapos, na may malungkot na ekspresyon, sumang-ayon siya, ngunit sa loob ay tuwang-tuwa. Iniisip na dahil iyon sa kasamahan ng kanyang ama na pinakamahusay na computer expert ng Hilagang Korea. Nagsimula ang susunod na kabanata sa pagtatapos ng araw, habang lahat ay umuuwi na. Naghanap si Kang Ji-hoon ng kinaroroonan ng dalawang magarang sasakyan na sumando sa dalawang babae. Pero hinihintay din niya ang sarili niyang sasakyan, dahil sabi ng kanyang ama na ngayong araw ay may bagong kotse para sa kanya. Gaya ng nakaraang araw, muling dumaan ang babaeng may maitim na buhok, at ganoon din si Liara. Pero bago umalis, kumaway pa ito sa kanya at nagsabing magkikita sila kinabukasan. Nagyabang si Kang Ji-hoon, iniisip na nagsisimula ng magpakita ng interes at pagmamahal ang mga anak. Ngunit biglang ipinatong ni Hwang Woo-yang ang kamay niya sa balikat ni Kang Ji-hoon, at sinabing dapat itong sumama sa kanila. Sa puntong ito, magkasama, na nakatayo sa tabi niya sina Hwang Woo-yang at Go Jin Saek, naghihintay, habang sumisigaw kung ano ba talaga ang gusto nila sa kanya. Pero binalaan siya ni Hwang Woo-yang na huwag magtanong ng maraming bagay at umupo na lang sa kotse habang maayos pa siyang nakikipag-usap. Inisip ni Kang Ji-hoon na baka ito ay isa talagang recruitment policy para matapos niya ang misyon, kaya hindi na siya nagtanong pa at diretso siyang naglakad papunta sa kanila, papunta sa G-Wagon. Pero bigla na lang, isang hot rod na sasakyan ang umalangaw at biglang dumating mula kung saan. Lahat ay lumingon para makita kung anong sasakyan ang gumagawa ng ganoong ingay. Isa itong klasikong power muscle car na malakas ang tunog. Gumawa ito ng ilang magagaspang na liko at huminto mismo sa harap ng paaralan ni Kang Ji-hoon. Maraming usok ang lumabas mula sa sasakyan at lahat ay napatigil lang sa panunood. Pagkatapos ng isang malakas na putok, bumukas ang pinto at lumabas ang tatay comrade ni Kang Ji-hoon para sunduin siya. Tumahimik ang lahat, hindi sila makapaniwala sa nakita nila sa harap ng kanilang mga mata. Maging si Kang Ji-hoon mismo ay labis na nagulat. Iniisip na baka hindi siya narinig ng anak, mas malakas pang sumigaw ang comrade na dumating ang tatay para sunduin siya. Walang sabi-sabi, diretso lang na naglakad si Kang Ji-hoon papunta sa kanyang tatay comrade. Lumapit siya at may ibinulong sa kanyang tenga. Naunawaan ng comrade ang gusto niyang iparating at agad na nagsabi ng, "Oh, okay." Pagkatapos ay sumigaw siya sa lahat na nakagawa siya ng panibagong kaibigan at balak niyang sumabay na lang sa kotse ng kaibigan. Napabuntong hininga ng malalim ang tatay ni Kang Ji-hoon. Nang maunawaan niya ang ibig sabihin ng anak, agad niyang ipinasok sa gear ang kanyang sasakyan at pinaharurot ito, bumibilis ang takbo pauwi. Sinabi niyang magkikita sila sa bahay. Pagkatapos ay umalis siya roon ng sobrang bilis. Muli na namang napabuntong hininga si Kang Ji-hoon. Lumingon siya para makita ang reaksyon ng kanyang mga kaibigan. Parehong nagngangalit ang galit ni Hwang Woo-yang at Go Jin Sook, iniisip na talagang kailangan niyang mag-aral ng mabuti.
Matapos umalis ang kanyang ama, sumama si Kang Ji-hoon kina Go Jin-sook at Hwang Woo-yang sa kanilang sasakyan. Pareho silang tahimik lang na nakaupo sa loob. Nagsimulang mag-isip si Kang Ji-hoon kung saan sila papunta, ngunit halatang halata ang galit ni Hwang Woo-yang dahil patuloy na namumukol ang ugat sa kanyang ulo. Huminto ang kotse sa harap ng isang napakataas at marangyang gusali. Bumaba si Kang Ji-hoon para makita kung anong gusali iyon, ang TJ Sports Multi-Rise Building. Naglakad si Go Jin-sook, iniutos na silang dalawa na lang ang pumasok dahil may pupuntahan pa siya. Nakatayo lang si Kang Ji-hoon, iniisip ang sitwasyong kinasasangkutan niya ngayon. Ngunit biglang sinabi ng bodyguard na kanina pa sa labas ng paaralan, inutusan siya ni Go Jin-sook at Hwang Woo-yang na huwag siyang iiwanan kahit sandali. Nabigla si Kang Ji-hoon sa revelasyong ito at hindi niya maunawaan kung ano ba talaga ang plano nila para sa kanya. Naglakad ang gwardya sa isang direksyon at inutusan si Kang Ji-hoon na sumunod. Sa loob ng gusali, may isang malaking training ground kung saan maraming mga boksingero ang nagsasanay. Naisip ni Kang Ji-hoon kung ito ba ay isang uri ng lugar para sa ensayo. May isang taong lumapit sa kanya at yumuko bilang paggalang. Pagkatapos ay tinanong ni Hwang Woo-yang kung nalinis na ba ang cage number 3 gaya ng hiniling niya kanina. Sa may kaba at ngiting pilit, sumagot ang tao na natupad na ang kanyang kahilingan. Pagkatapos ay iniutos ni Hwang Woo-yang na huwag hayaang makapasok ang iba hanggat hindi siya nakapasok. Pagkatapos ay bumulong ang tao kay Kang Ji-hoon na humingi na lang siya ng paumanhin at sabihin siya ang laging mali anuman ang mangyari, at tatawag na lang siya ng ambulansya, kaya mas mabuti kung mawawalan na lang agad siya ng malay. Nang marinig ang tungkol sa ambulansya, hindi maunawaan ni Kang Ji-hoon kung ano ang pinagsasabi ng taong ito. Ngunit sa dami ng bulungan, biglang sumigaw si Hwang Woo-yang kay Kang Ji-hoon kung bakit hindi pa siya sumusunod. Naunawaan ni Kang Ji-hoon na hindi pala ito isang mapayapang pagkikita. Sa harap ng ring number 3, nagsimulang maghanda si Hwang Woo-yang sa kanyang mga damit panglaban habang nakatayo lang ang gwardya at si Kang Ji-hoon. Hinubad ni Hwang Woo-yang ang kanyang uniforme at nagsuot ng boxing gloves. Tinititigan lang ni Kang Ji-hoon ang mga gamit na inilatag sa harap niya. Ngunit biglang, mula sa itaas ng balkonahe, dumating si Go Jin-sook at sinabing matagal na rin mula noong may dumating dito na may seryosong ekspresyon. Sa pagpapanatili ng seryosong tono, tinanong ni Kang Ji-hoon si Go Jin-sook kung siya ba ang makikipag-sparring sa kanyang kaibigang si Hwang Woo-yang. Nalito si Go Jin-sook kung anong klaseng sparring ang tinutukoy niya. Pero pagkatapos ay nagsimula rin siyang tumawa, sinasabing sa isang paraan ay maaari rin itong tawaging sparring. Tinitigan lang siya ni Kang Ji-hoon nang hindi sumasagot. Habang gumagawa ng isang nakakatakot na ngiti, sinabi niya na kung naintindihan niya ang mga patakaran, dapat na niyang pirmahan ang dokumento ngayon din. Naguluhan si Kang Ji-hoon sandali kung anong pagpirma ang sinasabi nito, pero pagkatapos ay nagsimulang ituro ni Hwang Woo-yang ang isang papel na nakadikit sa isang board sa ibabaw ng mesa. Nakita ang dokumento, lumapit si Kang Ji-hoon para basahin kung ano ang nakasulat. Sa dokumento, nakasulat ng malalaking letra na ang sparring match ay isang kapwa pinagkasunduang kompetisyon, kaya't walang partido ang maaaring panagutin ng isa't isa para sa anumang uri ng pisikal na pinsala na mangyayari, gaano man ito kalubha o kriminal. Nabahala si Kang Ji-hoon sa mga kondisyon ng kasunduan. Nang mapagtanto kung ano ang tunay na ibig sabihin ng spar, tumingin siya kay Hwang Woo-yang. Muling kinumpirma ni Kang Ji-hoon kung talaga bang gusto nitong pirmahan niya ang kasunduan. Si Go Jin-saek, na may tusong ngiti, sumigaw mula sa balkonahe kung natatakot ba siya o ano. Galit na tumingin si Kang Ji-hoon sa kanya na may sobrang pangit na ekspresyon. Sinabi ni Kang Ji-hoon na kung luluhod siya at tatahol na parang aso, palalagpasin niya ito ngayong pagkakataon. Patuloy na tumindi ang galit ni Kang Ji-hoon. Nalito si Go Jin-saek kung bakit hindi tumutugon si Kang Ji-hoon sa kanyang mga banta. Sira ba ang isip niya o ano? Pero imbes na sumagot ng oo o hindi, isang bagay lang ang tinanong niya, kung may CCTV recording ba sa lugar na ito. Nabigla sina Go Jin-saek at Hwang Woo-yang sa hindi inaasahang tanong na ito. At habang sinasabi iyon, pinirmahan niya ang kasunduan. Habang pumipirma sa kasunduan, muli siyang binalaan ni Go Jin-saek na isa siyang tanga sa pagpirma dahil si Hwang Woo-yang ay isa sa mga nangungunang kampyon sa Korea, at kapag tinalo siya, tiyak na mamamatay siya.
Pero si Huang Wuyang naman ay patuloy lang na pinalalagitik ang kanyang mga kamao sa pananabik na bugbugin si Kang Ji-hoon. Ngunit sa isang hindi inaasahang pangyayari, imbes na umatras, pinirmahan ni Kang Ji-hoon ang dokumento at iniabot ito kay Huang Wuyang. Habang inaalis ang kanyang mga damit, sinabi niyang pirmahan din niya ito. Gamit ang kanyang fighting spirit na lumalabas mula sa kanyang katawan, hinimok niya si Huang Wuyang na magmadali.